Praise the Lord. God is good. All the time. So sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay regarding the topic about the Holy Spirit, so last Sunday, the Holy Spirit in the tabernacle, as I said, the reason why we have the so-called tabernacle for us to understand kung ano ang naisin ng Panginoon. But try to imagine this, mga kapatid, if Adam ay hindi nagkasala sa harapan ng Panginoon, the dwelling of the Holy Spirit, at sabi kasi sa Biblia, and God's breath from His nostril the breath of life. So, ang full intention of God is for us to be indwelt by His Spirit, but because of the, sabi natin, sin, nawala yun, yung indwelling presence ng Holy Spirit na yun, because the Holy Spirit of God cannot dwell doon sa unholy thing. And that is the reason why na binigay ng Panginoon ang tabernacle for us to understand, maunawaan natin doon sa coming age or the coming time, the re-indwelling of the Holy Spirit sa mga tao. Sinabi kasi yan, mismo ang desire talaga ng Panginoon, tayo ay dinesign ng Panginoon for Him and for Him alone. Revelation chapter 14, 4 verse 14, I think, and for thine own pleasure, they were created. So, kaya napakahalaga talaga, mga kapatid, that we understand the ministry of the Holy Spirit kasi siya yung iniwan sa atin ngayon. Nung nag-ascend ang Panginoon sa kanyang ascension, ang sabi niya doon, tarry Jerusalem, until you are indwelt by the Most High. Pero ang sinasabihan niya doon is the redeemed people. Yung mga taong ni-redeem, pinawalang sala, naniwala, doon lang niya in-address yung bagay na yun, at yung 500 na yun ay naging 120 in that upper room in the day of Pentecost. At in the day of the Pentecost, sabi ko nga sa inyo, that is the inauguration of the new creation in Christ Jesus, Kaya tayo ay indwelt by the Holy Spirit of God, that because we are good sa ating mga mabubuting bagay na ginawa, but because of His mercy and His grace, but because of Jesus Christ who bought us with a price, that is His life. Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. That is the reason why Christ died for us. At sa pamamagitan ng pananampalataya in which God demands sa bawat isang tao, manampalataya ka at ikaw ay pinawalang sala. And by doing so, doon na nag-start ang journey ng isang kumilala sa Panginoon according to 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is now a new creation. That new creation is, ready to be indwelt by the Holy Spirit of God, and it happened doon sa day of Pentecost. Yun ang inaugurasyon. Now, ang lahat ng mga sumampalataya with a genuine na pananampalataya, sila ay pinagkalooban ng Espiritu Santo. Because that is the desire of God, that His Spirit will dwell in every human heart. Sinabi rin sa Old Testament na isusulat ng Diyos ang kanyang law sa puso ng mga tao. Ang question, paano ba mangyayari yun? And that is the power of the Holy Spirit. Ang sinabi dito, hindi siya magsasalita ng ano pa mga bagay, kundi kung ano yung sinabi ni Jesucristo, yun ang kanyang sasabihin. Nakita nyo ang bond, they are bound sa mga bagay-bagay. Noong si Jesucristo ang pumunta rito, ang sinabi niya, wala akong sinasabi ng ganang sa akin, kundi ko ano yung sinasabi ng Ama na dapat kong sabihin. Then when Jesus ascended into heaven and the Holy Spirit ay bumaba dito, ang sinabi rin naman ng Holy Spirit at sinabi rin ni Jesus na wala siyang ibang sasabihin kung ano yung sinabi ni Jesus. So nakita niyo yung flow ng triune God na yun na kung saan ay ipinakita sa atin
na ikaw ngayon bilang mananampalataya, no, ang mga bagay na dapat din natin gawin. Ang sabi sa Ephesians chapter 5, if I'm not mistaken, "Dear beloved children of God, be imitators of God." So, ibig sabihin, ano ang sinasabi ng Diyos? How the way God mannered Himself, Jesus mannered Himself in this planet Earth, dapat ganun din tayo. Kaya tayo tinatawag na Kristiyano. Okay? Sa in action, in words, and in deeds, we should display kung ano ang Diyos sa buhay natin. Ano po? Kaya ganun talaga ang pagkakaiba. Now, ang ating lesson ngayon for this morning is the Holy Spirit in Old Testament typology. When we say typology from the word types, no, siya ay inilarawan sa ganung kalalagayan at sabi ko nga sa inyo, when we use the word type at nagkaroon ng tinatawag nating paghahalin tulad sa bagay, ang Diyos, ang titingnan natin is the character and the function of that matter or anumang bagay na ikinukumpara niya ang kanyang sarili. Okay? So, commonly, meron tayong tinatawag na anthropomorphism na kung saan inahalin tulad ng Diyos ang kanyang sarili sa isang tao, anthropomorphism. Kaya doon mo siya makikita na meron siyang feelings, meron siyang intellect, meron siyang tinatawag na damdamin, nasasaktan siya, nalulungkot siya, at yun yung mga bagay na yun. Now, in the Old Testament, mga kapatid, if we are going to study the Triune God or the Trinity, ito yung karamihan na sinasabi ng iba, no, ng ibang sekta na, bakit kayo tatlo ang Diyos, no? So, at ang Trinity ikay wala sa salita ng Panginoon o sa Biblia. But, kung titignan natin the essence, no, the essence of the so-called the Triune God is clearly, sabihin natin, clearly written in the Word or clearly, sabihin natin, defined in the Old and the New Testament. Ano po? Yung hindi naman natin sinasabi na iisa lang ang Diyos, napakalungkot naman nga ng Diyos na yon. Ang sabi, mayroon nga nagtanong, anong ginagawa ng Diyos nung wala pa ang tinatawag na intercreation? Di lonely God kung nag-iisa siya. But in reality, they are not. In the beginning, sabi doon, the Spirit of God moves in the surface of the water. So naroroon yung fellowship ng Diyos na yon, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Now, let's go. So, sa typology, na kung saan ay dito ipinahikita kung ano ang Espiritu Santo ng Diyos in the Old Testament, okay, the Feast of Pentecost. The Feast of Pentecost, mga kapatid, yung sinasabi ko nga sa inyo, this is the inauguration of God, no, sa mga tao na ready to be indwelt by His Spirit. But, dito natin makita that the indwelling of the Holy Spirit, meron munang mangyayari sa tao before the indwelling of the Holy Spirit. Leviticus chapter 23 verse 12 ay ganito ang sinasabi. Okay. And you shall offer on that day, okay, when we wave the sheep, a male lamb of the first year without blemish as a burnt offering to the Lord. So doon pa lamang makikita natin na meron ng pag-aalay. Tandaan ninyo, without the altar, there is no indwelling. Yung pinapakita natin dito parati nung nakaraan, available pa ba yung pakita mo nga yung tabernacle. Number 3. Okay, so makikita natin doon without Christ, there's no such indwelling of the Holy Spirit. Without Christ, there is no door, there is no bread, there is no light, there is no guarantee of our prayer. Kasi ang sabi ni Jesus doon sa golden altar, in my name, ask in my name, and I will do it. So, as the Father, siya ay tumutugon sa panalangin natin, tumutugon siya dahil kay Kristo Jesus. Okay? So, there is no other name being recognized in the throne of God, the name of Jesus alone.
Kaya si Jesus lang ang mediator between man and God. Not Mary. Wala si Mary po sa equation as far as the Bible is concerned. When you study the Catholic teaching, meron, no? Pero in reality, sa Bibliyang kaparaanan, wala pong ganon, no? Sinasabi ng Biblia that Jesus is the only mediator, no? Namamagitan between God. At diyan niyo makikita, the secret place or the Holy of Holies, no one can enter in. Only the high priest. But because of Jesus, as sabi diyan, ayan, the ark of His covenant, the mercy seat, alam niyo ba kung ano nangyari po diyan? Fulfilled in the life of Christ ang grace and mercy. Kahabagan lang talaga ng Diyos. The reason why the high priest can enter into that place, kahabagan pa rin ng Diyos. Sabi sa Romans chapter 10, walang mabuting bagay na nananahan sa atin. Wala. Everything is about Jesus. Kaya nga, it's all about you. Di ba? Wala po kasi talaga, mga kapatid. Do you know why sabihin natin the teaching of Christianity is so offensive to other religion? Because of the so-called exclusivities of the doctrines of Christianity. Na tayo, ang tinitingnan natin at paniniwala natin, si Jesus lang talaga ang daan. And that is so offensive to other religion. Bakit? Meron kami nito eh. Kailangan pumunta ka sa ganito. O manalangin ka sa ganito. Manalangin ka sa ganyan, etc. etc. When they hear the doctrines about biblical Christianity, they will be offended. Kasi ang dami namin nilalapitan, ang dami namin pinupuntahan, kinakailangan ganito ang gawin namin. Lumakad kami ng paluhod, kailangan hampasin namin ng aming sarili to have favor of God. No. So marami pang science, belief, or whatsoever. No. Pero iisa lang kasi ang claim ng Christian theology or the biblical Christian theology that I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Period. And every religion that is not Christ-centered, they are so offended with that kind of doctrines. Paano naman yung sa amin? Paano naman yung mabubuting gawa namin? Wala nga because that mercy seat, no, pinulpin lang ng Panginoon yan. Si Kristo ang lahat gumawa ng kaparaanan for us to be indwelt, to be accepted in the family of God. Kaya doon pa man, kung babasahin yung Old Testament, lahat ng ginagawa doon is pointing to Christ, the ultimate sacrifice na ibinigay ng Diyos sa entire humanity. Okay? Then in John chapter 1 verse 29 ay ganito ang sinasabi. The next day, Jesus saw Jesus coming towards him and said, Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Nakita niyo yun? Even doon sa Old Testament, ito yung ginagawa. They need a male lamb according to Leviticus 23 verse 12. Kinakailangan ng lalaking tupa. But here, ito mismo si Juan Bautista ngayon ang nagpapatunay na si Jesus yung tinutukoy doon sa Old Testament because sinabi sa niya, Behold the Lamb of God. Nakita niyo yun? Alam niyo kung everything we understand about the Bible, mga kapatid, even if you are a theologian, nag-master degree ka or whatsoever, but this is one thing na akin natutunan, tagal ko sa pananampalataya, ano man ang nalaman mo sa Biblia, though it is biblically correct, without the understanding and the anointing of the Holy Spirit, wala pong buhay na ma-share ka sa mga tao. Because life comes only by the power of the Holy Spirit. It is good. Dapat lang na malaman natin ang theology, the understanding about the Bible, but without the breath of God.
Kung hindi hihingahan ng Lord ang understanding natin, there is no life impartation sa taong atin pong tinuturuan. Inform lang ang mangyayari. Pero yung buhay, wala. Tingnan nyo na lang, tagal-tagal na natin mga kinakanta yung mga kanta na yan. But since the time we study the Holy Spirit, mga kapatid, and we're asking, prior na bago kayo dumating dito, kami ay nananalangin that the breath of the Holy Spirit, the ministry of the Holy Spirit, we ask, doon nagkakaroon ng meaning ang atin pong understanding about God. No more, no less. Para lamang yan, simple lang yan. Nung nilikha ng Diyos, ang tao, kumpleto na lahat. Pero meron pang kulang. Ano yung kulang? Doon sa Genesis, naka-form na si Adan out of the dust. Pinorm ng Panginoon, pinasyo ng Panginoon, lahat-lahat. May isa lang kulang. Ano yun? And God's breathed from His nostril and man become a living soul. The same then, our understanding of the Bible, we need the breath of the Holy Spirit for us to understand at maunawaan talaga natin ang naisin ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Even our Christian walk, even our Christian faith, we need the life-giving breath of the Holy Spirit sa ating pananampalataya. Okay. Then, in Isaiah chapter 53, verse 1 to 5, ang tinitingnan natin dito is the involvement of the Holy Spirit. No? At dito natin makikita yung mga bagay-bagay. Ang sabi sa Isaiah 53 verse 1 to 5 ay ganito ang sinasabi, "Who has believed our report? To whom has the arm of the Lord been revealed? For he shall grow up before him as a tender plant." It talks about his tawag dito kapanganakan, tender, ibig sabihin bata pa. Ano po? Okay, a tender plant as a root out of the dry ground. No? He has no form or comeliness, and when we see him, there is no beauty that we should desire him. Now, it talks about, mga kapatid, the crucifixion of Christ. You will not desire him. Actually, yung kung napanood ninyo in the Passion of Christ, hindi pa doon. Ang sabi kasi dito, you cannot recognize him. Sa mga latay, sa mga sugat, sa pahirap, sa bugbog, hindi mo siya mare-recognize. Yun ang sinasabi dito. At isang pinaka-masaklap doon, hindi mo mare-recognize that he is a human being. Bakit? Sa ginawa sa kanyang pahirap. Tayo nga lang, makakita tayo ng, halimbawa, yung taong namatay na ganyan, yung sabog yung utak, whatsoever. Sometimes we cannot look, no? Naalala ko tuloy doon sa probinsya, yung bata na na-over noong tren mismo, ha? Tinan nyo ang gulong ng tren, mga kapatid. Talagang hindi ka bubuhayin. So sometimes, hindi natin matagalan tingnan yung mga bagay na ganoon. At the same time, ito rin yung mga bagay, for he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of the dry ground. He has no form or comeliness. When we see him, there is no beauty that we should desire him. Number 3. Verse 3, he is despised and rejected by men. It talks about Jesus Christ, yung coming suffering ng Panginoon, has been prophesied in Isaiah 53, verse 1 to 5. A man of sorrow and acquainted with grief. No? Sabi nila, and we hid as we were our praises from him. No? He was despised and we did not esteem him. Kaya kung titingnan nyo, mga kapatid, di ba, ang pinapakita sa ating Jesus is yung tinatawag na gwapo, di ba? Macho and whatsoever. Pero kung titingnan mo dito, you will not desire him. No? Kumbaga sa walang kaakit-akit na bagay sa kanya because binabata niya ang lahat ng kasalanan ng buong sanlibutan. Okay, at sabi dito, he has despised and we did not esteem him. Surely, he has borne our grief. So, dinala niya, no? And carried our sorrow. Yet, we esteem him
stricken, smitten by God, and afflicted. Naalala nyo ba yung the prodigal son? Yung batang anak na lumayas, no? Na umalis, nilustay lahat ng kayamanan na hiningi niya sa father niya, at siya ngayon ay naghihirap, no? At doon sa paghihirap na yun, alam niyo ba kapatid, the things that why God allows suffering and problems sa ating buhay so that we can see Him in that right perspective of who He is. Kasi pag sagana tayo, hindi natin si Lord no, di ba? Para Lord, dito ka muna, we will celebrate everything. Pero pag dumating yung problema, ano yun? Mahanapin mo na naman si Lord. Why not in everything? Let us celebrate with God. Di ba? Sa lahat ng panahon. Now, so naalala natin yung batang yung bunsong anak na yon. At doon lang siya na himasmasan, ika nga, na kung saan naghihirap siya, ang kinakain daw niya, yung pagkain ng baboy. Tandaan nyo, hindi ito yung kagaya sa ating kapanahunan na ikaw'y nagbabahay-bahay, kinukuha mo yung mga pagkain ng baboy. Hindi ganun nun, ha? So, iba noon. Iba ang uri ng pagpapalaki ng mga hayop noon. Walang ganon. Pero ganun pa man, that is para sa mga baboy. Pero sabi ko, kinakain na nitong bunsong anak na ito para ipakita sa atin yung sitwasyon niya na talagang nagdarahop na siya sa buhay niya. Namasukan na siya dati doon sa kanyang tinatahanan meron siyang mga servant. Pinaglilingkuran siya. Yung pagkain niya, hindi niya pinoproblema. Ngayon, ganito. The reason why, kung bakit ko sinabi yun, ano sabi dito, okay, He has borne our grief and carried our sorrow, yet we esteem Him, stricken, smitten by God, and afflicted. And for He was wounded for our transgression, He was bruised for our iniquities, and the chastisement of our peace was upon Him, and by His stripe we are healed. Ano daw ibig sabihin ng chastisement? Yung daan para tayo ay makabalik sa Diyos, pero meron siyang kabayaran. So, hindi siya parang sorry na lang. Sige, okay na. O, balik ka na sa parang anak, no? Na naglayas. Sige, pasok ka na doon sa loob ng kwarto mo. Ayusin mo na yung sa malita mo. Hindi ganun. Ang usapan dito ay para makabalik ka sa Diyos. At ang Diyos ay banal na kung saan ang kasalanan natin ay hindi pwedeng isang tabi ng Diyos kasi pag ginawa niya yun, He is not a just God. And God is a righteous judge. Kinakita niyo yun? Yung kapatawaran natin, hindi lang ganun yun. Ito kasi yung nakita kong understanding of the people, God is merciful. God is full of mercy, full of grace. Yes, I agree. But ilagay natin sa konteksto yung salita na yun. He is full of grace in Christ. He is full of mercy in Christ. Tatanggapin mo talaga lahat yan. Ano man ang kasalanan mo, ano man kalalagayan mo, ano man dami ng pinatay mo, but when you come to God and you ask forgiveness through our Lord Jesus Christ at ikaw ay nanampalataya, you will be forgiven. But the full of grace, mga kapatid, if you miss the full of grace or the full of mercy of God, you miss it, wala na pwede pang ibigay sa iyo. Now, the question is, bakit mo mamimiss? Because hindi mo tinanggap doon yung Kristo na kung saan doon niya pinatend, doon niya inilagay ang kanyang kahabagan. If you miss that, walang mercy kang tatanggapin sa harapan ng Diyos. Kasi minsan ang kaisipan ng tao ay mahabagin ang Diyos, maawain. And that is the reason why walang dumarating na bagong buhay o buhay na may kabanalan sa buhay ng isang tao kasi he or she is always look that God will forgive me whatever I'm doing. Pero hindi niya alam na kung saan the reason why kung bakit ka tumatanggap ng mercy and grace dahil kay Kristo Jesus. At ang pagtanggap noon is merong total surrender. It is no longer your will, but His will. Ganun lang. Now, tandaan niyo yung sa prodigal son na yun.
Namuhay siya ng kanyang sarili. Di ba? Pero nung bumalik siya, he should understand na ano yun. It is my father's or it is his father's custody na pamamahala, kaya magpapasakop siya kung anong panuntunan doon sa tahanan ng kanyang tatay. Tama ba? Ngayon, ang magiging tanong natin, bakit naman pinayagan ng tatay na ibigay? Hindi eh. Doon ka sasaya eh. Sa akala mo, doon ka sasaya. Especially sa mga kabataan ngayon, na akala nila doon sila sasaya. Pero at the end, nung naranasan na nila ang tunay na buhay, ano ang nangyari? Balik sa tatay, balik sa daddy at sa mami, sa papa at mama. Pero, ang magiging tanong natin, ba't kinakailangan pa natin maranasan yung ganung hirap ng buhay bago tayo makaunawa? Dito ipinakita na that Christ died for us, na yung kanya naging sitwasyon. This, Isaiah 53 verse 1 to 5, is the exact time when He was crucified. Hindi mo siya mare-recognize. Siguro kung kaibigan mo siya, ang Panginoon, during that time, hindi mo siya mare-recognize na siya yun. Kung ipapakita lang sa iyo yung kanyang present, for example, He was crucified pero wala ka doon, pero kaibigan mo siya, tapos ipinakita sa iyo, ito siya, hindi ka maniniwala na siya yun. Kaya makikita nyo, ang kasalanan talaga ay nagpapapangit sa tao. Sabihin mo sa katabi mo, ang kasalanan, nagpapapangit sa tao. Sa mag-asawa, ganun na lang eh. Di ba? Ito yung mag-asawa pa nag-aaway. Maganda ba ang tingin ng bawat isa? Hindi, di ba? Anong tingin mo sa partner mo? Asartalo, no? Asartalo ka? Di ba? Bakit? Kasi in that very moment, asar ka eh, galit ka eh. So, hindi mo makikita. Alam niyo mga kapatid, ang kasalanan, ito ay nagbubulag sa atin, hindi natin makita ang beauty ng buhay. Nakita niyo si Adam at si Eva? Nung lumakad ng Panginoon in the cool of the day, anong ginawa ni Adan at ni Eva? Hindi nila makita yung beauty of fellowship with God. Nagtago sila. Diba? Kasi sabi mo nga sa katabi mo, kasalanan, nagpapapangit yan. Ganda mo pa naman. Ibig sabihin nun, huwag ka magkakasala. Para parati ka maganda. Okay. So, nakita natin dito na the reason why, bakit natin tinitingnan si Jesus, mamaya makikita natin ang bahagi ng Holy Spirit sa Old Testament typology natin na tinitingnan natin the Feast of the Pentecost. Now, ano ang nangyari dyan, mga kapatid, in that Feast of the Pentecost? So, si Kristo, siya ay pinakita dito yung kanyang pagbabayad. Okay, let's go to Acts chapter 2, verse 1 to 4. Tandaan natin mga kapatid, ang sabi kasi ng 2 Corinthians 5:17, huwag niyong kakalimutan yun. If any man be in Christ, he is now a new creation. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Ano yung old things are passed away? The old things that God cannot indwell you. You cannot approach the holy God. But now, because of Christ Jesus, may bago ka ng pagkatao. Ng pagkatao na yan ay dinisign ng Panginoon to have fellowship with Him. Okay? Isang teaching na narinig ko that the rightful place for a Christian is to the very presence of God. Doon ka kasi. Parang ganito yan eh. Anak ka ng Oaks, anak ka ng Palacios, o anak ka ng Villacorta, o anak ka ng Vitalicio. The rightful place, dapat ay naroon ka sa tahanan ng mga magulang mo. The same then, when the new creation ay dumating sa buhay natin, the rightful place for you to dwell is in the presence of God. Sabi sa Acts 2:1 to 4, when the day of Pentecost, tandaan nyo ha, Passover. From the time of the Passover, when Christ died,
Doon magka-count ngayon nung tinatawag na 50 days from the Feast of the Passover. Okay, 50 days yun. Kasi ibig sabihin ng Pente means 50. Kaya from that day of Pentecost, di ba, nagpakita pa. Ilang araw nagpakita si Lord after the resurrection? 40 days. 40 days yun eh. May kita isang buwan. Na ano yung nakita, na, alam nyo, very, very, ano talaga eh, mysterious ko babasahin pa Biblia, yung mga nabuhay yung mga nananampalataya kay Kristo at nakita sila ng kanilang mga mahal sa buhay. Basahin nyo ang Biblia. That is 40 days. Then, nung ascension ni Lord, ang sinabi niya, hindi pa 50 ha, ang sinabi niya doon sa 500 na mga witnesses, tarry ye in Jerusalem until you will receive the power of the Most High. He's talking about the coming of the Holy Spirit. Kaya naandun sila. Then, eto na ngayon yung ika-50 day from the Passover, ito yung Acts 2:1-4. Ang sabi dito, when the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Why rushing mighty wind? Kasi if you look for the Hebrew word for ruach, ruach means breath, means wind, no? Okay, rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. And they appeared to them divided tongues, no, of a fire, and sat upon each of them. Ano yun? This is now the inauguration of the coming of the Holy Spirit na ano yun? Inindwelt niya ngayon yung mga 120 mananampalataya na nag-antay doon. Okay. Kung babasahin ninyo ang Book of Acts, merong malaking pagbabagong nangyari sa mga disipulo ng Panginoon. They become bold in declaring the gospel of Jesus Christ. Si Pedro na dati ipinagkanulo ang Panginoon, ngayon iba na. Siya ang tumayo at nagsabing hindi mga lasing ang mga taong ito sa ganitong oras, ganitong kaaga, ganito pa nalalasing, hindi. But they were filled with the Holy Spirit of God. Now, ang question ko, bakit sila they are being filled? Ang question kasi nung karamihan, nung kasama ng Panginoon ang mga disipulo, ang Holy Spirit of God ba nasa kanila? Definitely, walang indwelling. Kung makikita ninyo sa Old Testament, dumarating ang Espiritu ng Diyos to fulfill a certain purpose na ninanais ni Lord makapangyari. Si Samson, di ba nakita natin, si Gideon's out of 300, talagang ano yon. So si Moses, etc., yung miracles. Pero dito, iba na ito, mga kapatid. Ang sabi dito, the Holy Spirit of God sat in them, indwelt them, at nagkaroon ng pagbabago sa buhay ng mga taong to, because there is something dynamic from within, the power of God. Okay. Now, sabi nila, and suddenly there came a sound from heaven as a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. Then they appeared to them a divided tongues as of fire, and sat upon each of them, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So, para ganito yan. There is always a manifestation of what you have sa buhay mo. You receive power, so therefore, merong manifestation yung mga bagay na yun. Parang ganito yan. Di ba? Pagka bagyo, no? Pag nawalan tayo ng ilaw, brand out, di ba? Nag-aantay tayo. Sino ang tinitingnan natin kung may ilaw na? Minsan kapitbahay natin. May ilaw na yung ano. Tingnan mo nga kung may ilaw na tayo. Di ba? So, ibig sabihin, if there's a power, there is a visibility, there is an evidence na meron ng power. Ginagamit nga natin yung, minsan pag may naririnig tayong, may radyo yata tumutunog doon, baka may power na. Di ba? Yung pala, di battery. Di ba?
Yung iba naman, kagaya ngayon, marami ng tinatawag nating mga, ang tawag doon, yung power bank na minsan ginagamit natin. So, tinitingnan natin, pero in reality, pag pinindot natin sa atin, wala pa. Why? Because there's always a manifestation kapag meron na ang indwelling of the Holy Spirit. Kaya don't be afraid to pray for the sick. Don't to be afraid to share the gospel. Kasi yun ang purpose. Bakit ka binigyan ng power? To fulfill a certain purpose. At isa sa mga pinaka-certain purpose, if you read the book of Acts, is to proclaim the gospel. Para ipangaral ang salita ng Diyos. And at the same time, the reason of indwelling for you to come boldly to the throne of grace. This is your personal relationship with Him. Na ano yun, binukas na ng Panginoon, wala na yung veil doon, you can go directly into the very presence of your Holy Father. Because of Jesus. Tingnan pa natin, mga kapatid. The anointing of oil. Ito yung makikita natin. The Feast of the Pentecost, pinakita kung ano na yung nangyari na yun, that the indwelling or the Pentecost, hindi siya mauuna sa Passover. Makita niyo yun. So, hindi natin pwedeng pagbaligtarin. Ang mauna is the Passover, then the next is the Pentecost. Tingnan din natin dito sa anointing of oil. Okay. Basahin natin ang Leviticus chapter 14 to 18. Okay. Sabi diyan, the priest shall take some of the blood of the trespass offering. Tandaan niyo trespass offering. Ibig sabihin, it talks about sa kasalanan. And the priest shall put it on the tip of the right ear of him. Saan daw ilalagay? Sa tip ng right ears. Okay. Sabi diyan, who is to be cleansed? Yung sa lilinisin na tao, nagdala siya kasi nagdala siya ng trespass offering. Ang gagawin ng priest, kukunin yung dugo, at daw, lalagyan daw yung tip of the right ear, kanang tenga ha. Okay. On the thumb of his right hand, lalagyan ng priest, niya yung dugo, no, nung lamb doon sa taong yun. And on the big toe, yung hilalaki, lalagyan. Meron kasi significance yan. And the priest shall take some of the lug of oil and pour it in the palm of his own left hand. Okay. Lalagay daw doon. Then, ang susunod, then the priest shall dip his right finger in the oil that is in his left hand and sprinkled some of the oil with his finger 7 times before the Lord. 7 beses. Okay. Because 7, it talks about perfection. No? Okay. And of the rest of the oil in his hand, the priest shall put some of the tip of the right ear, okay, who is to be cleansed on the thumb of the right hand and the big toe of his right foot on the blood of the trespass offering. The rest of the oil that is in priest's head, he shall put on the head, okay, who is to be cleansed, so the priest shall make atonement for himself before the Lord. Okay. So, ano daw yung ilalagay? Doon una, dugo. Hindi nyo na po na, dugo ang una. At pagkatapos nun, the oil. Kung saan in-apply yung dugo of the trespass offering, doon din inilagay yung oil. Anong ibig sabihin noon? Na ang salvation or the so-called katubusan ng kasalanan natin is the first place bago ang tinatawag na oil. Ibig sabihin, it is Jesus ang mauuna, then susunod ang Holy Spirit. Now, nasaan ang indwelling of the Holy Spirit? Kung saan yung dugo ay naroroon, yun din ang kumbaga sanay pinupuntahan ng Holy Spirit. And that is the reason why ang Holy Spirit can only indwell people who were purchased by the blood of the Lamb. Mauuna yun. Kaya hindi ka pwedeng
i-indwell ng Holy Spirit without first ang iyong tinatawag na pagkilala kay Heso Kristo. Sinabi ng Panginoon, John 3:3 and I think John 3:5, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Kasi yun ang una to be followed by the Holy Spirit of God. Meron ako napanood nga ng napanood ako nga just ano ba tawag doon? Reels, no? Reels, okay. Na ang sabi daw doong isang babae, kasi ito yung sinasabi na na alam niya na siya ay, merong Espiritu Santo because babae ito, when she kiss a woman, nararamdaman niya yung Holy Spirit of God. Try to imagine that. The Holy Spirit of God cannot go against His Word. Against the Word of God. So ano yun? So kung makikita nyo, it is not the Holy Spirit of God indwelling this person. Because the Holy Spirit of God is holy. At hindi siya pwedeng, kumilos at gumalaw outside from what Jesus had spoken. Ang dami ngayong lumalabas mga kapatid. Na yung iba mangingisay, so doon sa ngisay, doon nila sinasabi na merong indwelling of the Holy Spirit. No. Mga kapatid. Siguraduhin mo lang you were purchased by the blood of the Lamb. Siguraduhin mo lang na ikaw ay merong genuine na pananampalataya and you are willing to follow Jesus Christ. Then, doon ako naniniwala that the indwelling of the Holy Spirit is in you kasi dadalhin ka niyan sa kabanalan. Hindi double standard ang Holy Spirit of God. Hindi double standard ang redemption ni Jesus Christ. Whether you are His or not. Ganon lang kasimple. Walang tinatawag na yun. In the middle. Na sinasabi mong ikaw yung Espiritu Santo ng Diyos and yet, ang ginagawa mo is taliwas sa sinasabi ng Biblia. Kaya may kita nyo dito, kung saan inilagay yung blood, doon din inilagay yung oil. So, ibig sabihin, Christ first, then the Spirit of God follows. Kaya doon sa Pentecost, may kita nyo, ito'y mananampalataya na. The 120 is right there, being purchased, being paid by the blood of the Lamb. They were now a new creation and ready to be indwelt by the Holy Spirit of God. The same then, before Adam, nung siya nilikha ng Lord, and God Himself breathed the breath of life, and man become a living soul. Kaya sabi nga ng Biblia, the first and the second Adam, the first Adam, sin entered into the world and death entered into the world. But the second Adam now is Christ, and that life-giving Adam entered into the world. Kaya ang sino mang sumampalataya, siya ay may buhay na walang hanggan. Yun ang sinasabi ng Biblia. Kaya tayo man mga kapatid, lisanin man natin ang mundong ito, dumating man yang, minsan kasi yung mga maraming Kristiyano na na natataranto sa pagdating ng 666 Dumating man siya o hindi, ang mahalaga, you are Christ. Kay Kristo ka. Yun ang pinakamahalaga sa buhay. No? Tsaka huwag nyo na pag-iintindihin masyado yun. Ang sabi kasi is yung, sinabi na doon, who will endure till the end of the age shall be saved. Titingnan natin ng konteksto nun, mga kapatid. Ang sabi daw, kung sino daw magbabata hanggang sa huling, ng mundo ito, siya lang maliligtas. So, yung word na yun, in context with the people, na sa pagdating ng Antichrist, if you will endure the so-called the punishment, the torment to be given, nitong one world government na ito, at hindi mo i-give up ang iyong pananampalataya, you shall be saved. That is very particular in that situations. But for you, na naririto, na na-born again ka na, nanampalataya ka na, nasa poder ka na ng Diyos. Ang ibig sabihin nun, doon sa mga may iwan,
at mananampalataya. So may iwan sa rapture. Pag kayo naiwan, hold on to that faith. Huwag mong i-give up yan para tuluyan kang tinatawag na maligtas. Bakit? Because that day is a very, very critical time at tinatawag nating torture or tinatawag nating, ang tawag doon, pagpapahirap sa mga sumusunod kay Kristo Jesus. Huwag mo i-give up yan. Kasi kung babasahin mo ang Revelation doon sa mga nagpatatak, ibig sabihin, pa nagpatatak ka, ginib up mo. Yun ang mahirap. Kaya ngayon pa lang, i-establish na natin yung sarili natin. Para pagdating sa ganung panahon, walang give-upan. No? May pagpunta sa langit, pag hinahanap po kayo, bakit ba't wala ito? Maui? Wala ka ba dyan? Talagang si Maui pa no? Hindi, nakakatuwa lang kay Maui kasi, nanaginip kasi yan. Na nag-rapture, naiwan daw siya. No? Okay. Mag-roll call tayo doon. Di ba? Oh, Mark, asan ka na, Mark? Oh, wala sumasagot. Okay. The pillars of clouds and fire. So, kaya makikita nyo, everything that had happened sa Old Testament, meron siyang relevance. So, sino ba yung pillar of clouds na naroroon nung umalis ang nasa 3 milyon, tandaan nyo mga kapatid, 3 milyon na mga Israelitas doon sa land of Goshen, andun sila sa disyerto, mainit po talaga doon. Hindi ka mabubuhay doon. But because of God's power, meron silang pillar of clouds by day. Tingnan nyo gaano kalaki ang anino noon na nag-hover over the people of God. Tayo, ito pagkakaiba nun Tayo kasi pag di ba, pag mainit, the Lord pengin namang yung matakman ng ulap yung araw, di ba? So bisan, thank you Lord. Pero maya-maya wala na, di ba? Kasi tumatakbo yun, di ba? Hangin, tumatakbo, hahanap ka ngayon ng masisilugan. Pero ito hindi ganun It stayed doon habang naroroon ang mga anak ng Diyos. Kaya makikita nyo gaano kaya kalaki itong pillar of clouds dito to cover the 3 million people. Tingnan nyo mga kapatid, ang word is cloud, hindi clouds. Singular lang. So, napakalaking haligi niyan. Siguro kung makikita mo kung uso na kung meron na yung tinatawag na yung nasa space, kung makikita mo kung gaano kalaki ang pillar of cloud na yan, covering the 3 million Israelites. That's how God good is sa kanyang mga anak. Doon ba sa 3 million, mga walang pasaway? Meron. Meron. Hindi ko naman sinasabi dito sa palagay nyo, walang pasaway? Hindi naman ganun, no? Now, tingnan natin. Numbers chapter 9. Ito pa sa nakakaano Sa palagay nyo kasi, ang weather kasi especially sa Middle East is extremely hot and extremely cold. Kaya sa gabi naman, no? Ewan ko kung meron scientist na nagdi-discover nito Para yung tinatawag na kasi energy problem tayo, di ba? May solar na tayo, whatsoever. Pag meron ka kasi nito, di mo na kailangan ng pillar of fire by night. No? Try to imagine that, mga kapatid, covering the 3 million people with a pillar of fire. At isang masaklap dito, hindi sila nasusunog. Di ba? Ibig sabihin, yung temperature surrounding them is very conducive and very comfortable para sa kanila. The heat of the sun of the day and the cold by night. Now, tingnan natin. Numbers 9:15 to 23. Now on the day that the tabernacle was raised up, the clouds covered the tabernacle. Ito rin yung kay Moses,
The tent of the testimony from evening until morning, it was above the tabernacle like the appearance of fire. Okay. So makikita nyo mga kapatid, yung tabernacle na naroon ay merong tinatawag na nag-hover over them, the so-called the pillar of clouds. Okay. May maingay na bata. And pillar of fire. So representing the presence of God in that tabernacle. So it was always the cloud covered it by day and the appearance of fire by night. Whenever the cloud was taken up from above, okay, and the tabernacle, after that the children of Israel would journey, and in the place where the cloud settles, there the children of Israel would pitch their tent. Try to imagine, parang siya, no? Para siyang sci-fi movie. Na kapag aalis ngayon, yung clouds, liligpitin na nila yon kasi yung tabernacle kasi yun, mobile yun eh. No? At ang tanging kumikilos lamang sa tabernacle is the Levites. Hindi pwedeng ibang lahi. Ganun kasi yun. So ano yun? Magtatakbo ngayon, kung saan ngayon pupunta yung clouds na yun, susundan nila yon. At kung siya titigil, doon na naman nila isa-set up yung tabernacle na yon. Anong ibig sabihin? In point of life of the nation Israel, the very presence of God is very important to them. No? Biruin nyo, nakakapagod yun. Minsan naalala ko nung tayo ay set up, di ba? Pag magsa-Sunday service tayo, dadali natin lahat yung gamit, set up, di ba? Pagkatapos ng service, set up din, balik din. That is a very tiring, mga kapatid. Unlike kung meron isang place na naroon, pupunta ka lang, pero salamat doon sa mga nagpagal noon, no? Na kung saan, talaga naman yung kabutihan at kagandahan loob ng Lord, no? It's our experience na humubog sa ating dedication sa Lord. Dito sa kanila ay ganun din. At sabi dito, verse 19, even when the clouds continued long, basta hindi siya umaalis many days above the tabernacle, the children of Israel kept the charge, okay, of the Lord and did not journey. Anong ibig sabihin? Merong guidance na ginagawa ang pillar of clouds and pillar of fire. Naalala niyo ba yung bago tayo magpatuloy, nung tinutugis ng mga Egyptian, di ba, umalis na yung, madaling araw yun eh. Pagputok ng araw, nung umalis yung mga Israelitas doon sa land of Egypt, di nag-journey sila. Siguro na pag-isip-isip nung Pharaoh na kailangan nila, sino magtatrabaho? Sino na yung So, kaya sinundan nila na ang tendency, ang kanilang naisin ay pabalikin or totally annihilate ang mga taong ito. Nung nakita nila doon, na cornered na ang Israelita, sa harapan nila is the Red Sea, sa pagitan nila ay bundok, at dito yung pwedeng daanan. Anong ginawa ng Lord? Di ba? May bumabang haligi ng apoy para hindi makalapit ang mga Egyptian. No? Pero kung papanoorin nyo, may kontrabida pa rin naman talaga dun eh. Papatayin nyo ba kami Moses dito? No? See? Sino yun? Yung alam mo, pag manonood ka talaga ng movie, maasar ka lang eh. Ito sa mga kontrabida. No? Pero, bakit may kontrabida? Ano ang magandang bagay na nadadala ng kontrabida? Para tumatag yung bida. Di ba? Para tumatag yung bida. Kaya pag may kontrabida sa buhay nyo, pinatatatag ka lang yan. Okay, so let's continue. Verse 22. Verse 21. So it was when the cloud remained only from evening until morning. Okay. When the clouds was taken up in the morning, then they will journey, whether the day or by night. Whenever the clouds was taken up, they would journey. Verse 22. Whether it was 2 days, a month, or a year, that the cloud remained above the tabernacle, the children of Israel would remain in camp and not journey, but when it was taken up, they would journey. Anong message dito? Ibig sabihin, as long as that the Holy Spirit of God, no,
Ito yung pinag-usapan din ng mga nasa music kahapon eh. Yung panalangin, may panalangin hindi tinutugon, may matagal ng panalangin, hindi tinasagot, no? So, ano ang mga bagay na yon? Dito, the same din. God is teaching us how to be patient. God is teaching us na tayo ay mag-ride sa kanyang timing, not ours. Dito, inaabot ng 1 taon, doon lang sila sa place, hindi sila mag-move. Why? Because that pillar of clouds is tinatawag na nag-guide sa kanila. Okay. And the command of the Lord, they remained in camp, and the command of the Lord, they journeyed. They kept the charge of the Lord at the command of the Lord by the hand of Moses. Yan, si Moses. Now, 1 Corinthians chapter 10, verse 1 to 2. Moreover, brethren, I do not want you to be unaware that all our fathers were under the clouds, all passed through the sea. Okay. All were baptized into Moses in the clouds of the sea, and the clouds of the sea, and the clouds of the sea. So, may kita niyo mga kapatid dito, meron talagang significance nung nag-pass through ang bayan ng Israel doon sa Red Sea. It symbolizes the so-called baptism, no, of water. Now, yung sinabi ko sa inyo, the great significance of baptism is birthing into another dimension. Bakit? Dati kasi, they were slave in the land of Egypt. Tama ba? Nung nag-travel sila ngayon, dinala sila doon sa tinatawag na Red Sea. Because when they passed the Red Sea, that is another journey of their life. They were being birthed into another dimension or journey of life. Ano na yun? Tumawid sila. Ang kanila na ngayong tinatawag na business is to conquer the land of promise. Tapos na yung kanilang kasaysayan sa land of Egypt, sa land of slavery. Okay? Kaya may kita nyo yun. Now, tayo rin, pag tayo ay, sabi natin, binaptize sa water, ang sinisignify noon is, iniiwan mo na yung makamundong buhay mo at ito na ang bagong buhay o ito na ang aasikasuhin mo sa buhay mo ang iyong pananampalataya. That is the so-called importance of being baptized in water. Ano po? Now, dito may kita natin, mga kapatid, na kung saan the Holy Spirit in the Old Testament typology, makikita na natin, mga kapatid, ang isang mahalagang message dito that the indwelling of the Holy Spirit, mga kapatid, ay hindi pwedeng mauna doon sa ginawa ni Kristo. Meron siyang tinatawag na protocol. It's just the same din. Parang ganito yan. Naalala nyo yung pinakita ko sa inyo how the mercy and the grace of God, if a stranger wants to become a family members, nakita niyo yon? Papatay siya ng ang merong say doon para tanggapin ka is the father of the house. Kaya ang sinabi ni Jesus, ako ang pumili sa iyo, hindi ikaw ang pumili sa akin. So, nung ginusto mo ngayon, yung dugo na naroon sa threshold, ano yun? Ikaw ay magpapass over doon. Sa pass over mo doon ngayon, andito ka na ngayon sa family ng isang tahanan, you will follow ang kanilang rules and regulations. Tama ba? Ang susundin mo ngayon, yung panuntunan noong ama doon sa tahanan. Pwede ba yun? Halimbawa, ikaw ay become a family tapos ikaw ang masusunod, sarili mo pa rin gawi ang gusto mo? Sarili mo pa rin pamamaraan? Hindi na. You will fit yourselves doon sa uri ng panuntunan noong tahanan na kung saan ay you are willing to become a family. The same here, mga kapatid, hindi rin i-demand ng Holy Spirit your obedience kung hindi ka pamilya ng Diyos. And definitely, walang business ang Holy Spirit
the business of the Holy Spirit to the world, no? Sinabi yan ni Jesus Christ, is to convict the world ng kanilang kasalanan. But the problem, ano ngayong conviction ang gagawin ng Holy Spirit to the world without Christ who died on the cross? Kaya may kita nyo, talagang ang president muna ay si Kristo bago ang Holy Spirit. And the condemnation na tatanggapin ng sangkatauhan is not dahil sila ay nakapatay, dahil sila ay nangalunya, marami silang asawa, marami silang inanakan. No, it's not. Because lahat ng kasalanan can be forgiven. But your rejection, the conviction of the Holy Spirit sa'yo na ito na ang pag-ibig ng Diyos na namatay para sa'yo, hindi mo pinansin, that is the so-called unpardonable sin because hindi ka naghid doon sa conviction of the Holy Spirit na sinasabing kailangan mo ng Kristo Jesus sa buhay mo. Then, ano pang kasalanan ang kailangan mo para tumanggap ka na ng eternal condemnation sa harapan ng Diyos? Wala na. Kasi final na yun. Yun yung sinasabi ko sa iyo, the full of mercy and full of grace, enfolded in Christ Jesus. If you miss that, wala nang tinatawag na full of grace. Wala nang full of mercy because yun ay impacted na doon sa buhay ni Kristo. Once you reject Christ, wala na, mga kapatid. Ano ang sabi doon? Sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believes on Him should not perish but have everlasting life. Ang mga tao kasi tinatapos yun. Basahin niyo ang verse 17. To those who did not believe is condemned already because they did not believe in the only begotten Son of God. Yun ang magko-condemn sa'yo, hindi yung kasalanan mo. Yun ay bunga ng iyong tinatawag na depravity. Minana natin kay Adan. Pero yung total rejection mo ngayon, ang totally magdadala sa iyo sa eternal damnation. Kaya sabi nga nung ibang religious group daw, sabi nga, if God is loving, bakit nag-create pa siya ng tinatawag na eternal lake of fire or impierno to be thrown kung siya ay loving God? Why he sends these people? Alam niyo, ang ganda ng sagot ng isang doon eh. Sabi niya, hindi naman ang Diyos ang nagdala sa kanila doon sa eternal lake of fire, kundi ang sarili mismo nila ang nagpadala doon. Bakit? Kasi may ino-offer si Lord sa kanila para takasan mo, hindi mo pinansin. Parang CBDRP lang yan na amin tinuturuan doon sa City Hall. Ito mga CBDRP na ito nagkaroon ng kaso sa ating korte at RA, di ko alam kung ano yun 511, something like that. Kasi iba yung judgment doon sa user, sa pusher, sa drug lord. So, magkakaroon drug lord kasi wala na, hindi na pwedeng pumasok sa program yon. So, pumapasok sila sa programa ng pre-bargaining para makompleto nila o pag nakompleto nila yung requirements na hinihingi, the case will be dismissed at totally palaya na sila. Kasi hanggat hindi ka pumapasok doon, you are always in danger. Halimbawa, napagsilbihan mo na, nakalaya ka na, hindi ka nag-undergo doon. Anytime, any moment, pwede ka ulit damputin. Pag nagkaroon ng operation, pwede ka ulit lang hulayin. Ano yun? Di kulungan part 2. Pero kapag pumasok ka doon sa bargaining na yun, that is good for para sa iyo. Kasi once na nakompleto mo yun, dismiss ang kaso mo, kaya makakapagtrabaho ka na ng full-blown. Kasi pag nasa program ka pa, kasi may requirement So, extra lang muna ang trabaho mo. Pero pag natapos mo yun, anong ibig ko sabihin?
Kapag pumasok ka doon, malaki ang probabilities that your case will be dismissed at ano yun, you will not be apprehended in the times to come. The same then, yun lang nakita ko doon, no? Kapag kilala mo kay Kristo, that will exempt you doon sa tinatawag na lake of fire, sa eternal damnation. Why? Because you believe in the only begotten Son of God. Yun ang sinasabi doon. If not, ang sabi sa verse 17, if you did not believe, ano yun? Yun na ang eternal punishment ng Lord sa iyo. Kaya, God is loving, titingnan mo always in the context of Jesus Christ, our Lord. Kaya dito, the indwelling of the Holy Spirit na ibinibigay sa atin, si Kristo yung nauna na tinanggap natin sa ating puso, ino-offer ng Lord ng pagbabagong buhay, tayo'y nagsisi at tayo handang sumunod, then the indwelling of the Holy Spirit nag-reside na sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya sabi ni Pablo, know ye not that your body is the temple of the Holy Spirit. At ano pa yun ang sabi doon? The Holy Spirit shed abroad in your heart the love of God. Alam mo kaya ka nagmamahal sa Diyos? Hindi mo initiative yan. Initiative ng Holy Spirit yan sa buhay mo. Pinarealize sa atin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng Diyos sa buhay natin. Kaya let us all continue na i-appreciate natin ang Holy Spirit sa buhay ng bawat sa atin, His ministry, His guidance, His power. Kaya wag tayong matatakot. No, na-share natin isa sa mga major responsibilities kung bakit in-entrust sa atin is to share the good news. Because that is the reason why Christ came into this world, and that is the reason why Christ died for us, and that is the reason why Christ rose again from the dead and seated at the right hand of the Father. Ano sabi niya doon sa Matthew? Go ye therefore, no, and preach the gospel, no, discipling them or make disciple of all nations. At sabi doon, lo, I am with you till the end of the age. Hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Kung sino ang may iiwan sa rapture, magpatuloy lang at ipangaral ang salita ng Panginoon. Okay. Ano yun? Samantingin sa akin ni Moe, no? Hindi naman ako may iwan. Hindi tayo may iwan. Talaga, ano yun? Kasi ang sabi sa Biblia, we are not predestined or destined for the so-called suffering of death. We are destined to be with the Lord. Let us pray. Lord, we thank you so much, Father God, for your loving kindness. Truly, truly, O God, we thank you for your Holy Spirit na pinakita sa amin, O Lord, that Christ is the president of all things, na ang indwelling of your Holy Spirit, giving us the power, O God, ay hindi mauuna sa pagkilala namin sa Panginoon. Thank you, Holy Spirit, for bringing the reality of Jesus Christ, His words, and even, O Lord, giving us, O Lord, the insight sa mga bagay na kung saan ay ninanais mong matutunan, malaman namin upang itatag namin ang aming pananampalataya. And we pray, O God, that each and every one of us, Lord, ay gamitin mo, O Lord, for the purpose of sharing the gospel, bringing life unto the people, giving hope to the hopeless people, and to the suffering, and giving peace and tranquility to those who are weary. Salamat po, Panginoon, at tunay nga po, O Diyos, na we are grateful. It's not by might, nor by power, but by your Spirit, as you said in your word. Kaya ikaw nararapat, papurihan, pasalamatan, ngayon at magpakailanman sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen.